Natapos tayo kung saan ikinagulat ng ating bida na hindi lamang pala dalawa ang babantayan at gagabayan niya sa unang trial. Nasabi din niya na mukhang dito na magwawakas ang kanyang buhay. Sisimulan ang parteng ito kung saan ipinapakilala ni Master Yu sa kanyang mga disipulo ang ating bida. Sinabi niya na ang ating bida ang sasama at gagabay sa kanila pagbaba nila ng bundok, at kailangan nilang sundin ang lahat ng kanyang mga sasabihin. Dagdag pa ni Master Yu, tinanong niya kung naiintindihan ba nila ang kanyang mga sinabi. Agad naman na sumang-ayon ang tatlong disipulo sa sinabi ng kanilang master. Matapos naman noon ay lumapit ang tatlo sa ating bida, kasabay ng isa-isa silang nagpakilala sa kanya. Sinabi ng nasa kaliwa na siya ay si Yugwei Shui mula sa Mirror Hall at binabati niya ang ating bida. Dagdag naman ng nasa gitna na siya si Yugwei Zui, at may paggalang niyang binati ang kanyang senior brother. At nagsalita din ang panghuli at sinabi nito na siya si Yogi Miao at binabati din niya ang ating bida bilang kanyang senior brother. Agad din namang binati ito ng ating bida ng may paggalang, at sinabi niya na binabati din niya ang kanyang tatlo pang junior sisters. Ngunit sa isip ng ating bida, siya ay naiinis, sapagkat nadagdagan pa ng tatlong babae ang kanyang gagabayan, at ang mas malala pa ay triplets ang mga ito, na may 3 beses na panganib na maaaring madala sa kanya. Matapos naman noon, nagsalita naman si Master Yu at sinabi nito sa ating bida na sa ngayon, bibigyan muna niya ng sakit ulo ang ating bida. Bagamat maraming disipulo ang Mirror Hall, ang kalamangan naman dito ay halos babae ang mga ito, kaya kinakailangan talaga nila ng mga senior brother na katulad ng ating bida upang gabayan sila sa unang trial nila. Kaya binibigyan niya ng pagkakataon ang ating bida na kunin ang tsansang ito upang magkaroon din ng improvement, na sa kabilang banda, makakakuha rin ng pabor ang ating bida mula sa kanya. Sumagot naman ang ating bida ng may paggalang at sinabi niya kay Master Yu na masaya siyang tanggapin ang request ng Hall Master. Ngunit sa kanyang pag-iisip, nasabi niya na ang hiling nito ay nakamamatay. Pagkatapos naman noon, agad na lumapit sa ating bida ang tatlo at sabay-sabay nilang tinanong ang ating bida kung anong uri ng pagsasanay ang ginagawa niya. Dagdag naman ng isa, kung saang sandata ba magaling ang ating bida at paano niya ito ginagamit. Habang ang isa naman ay nagtanong kung anong mga teknik at galaw ang ginagamit ng ating bida sa pakikipaglaban. Di ko nababanggitin ang mga pangalan nila, hindi ko kasi mahulaan kung sino sa kanila ang tutukayan ko, magkakamukha sila. Ngayon ko lang din pala nalaman na kapag kambal, magkakamukha pala iyon. Sa kanilang pagtatanong, agad na nagpalabas ng nakakatakot na aura ang ating bida, habang sinasabi pa niya na kapag walang order na magsalita, hindi sila maaaring magsalita o kumilos ng kung ano-ano. Sa ginawa ng ating bida, napatigil ang tatlo at nakaramdam ng bahagyang takot. Nagsalita naman si Yao at sinabi sa ating bida kung sa ganitong paraan ba magsisimula ang ating bida, at sa pagkakaalam niya, sa loob pa ng 3 araw magaganap ang trial. Sumagot lamang ang ating bida na sa pagkakaalam niya ay may sapat na talino ang mga ito upang malaman ang ngayon at pagkatapos. Matapos noon, agad niyang kinuha ang atensyon ng lahat habang sinasabi na ngayon siya ang may responsibilidad sa kanila at sa kanilang kaligtasan bago ang trial. Kailangan nilang sumunod sa kanyang mga iuutos. Agad namang galit na sumagot si Yao at sinabi sa ating bida na paano kung ayaw niyang sundin ang mga utos nito. Sa sinabi ni Yao, agad na nagpakawala ng aura ang ating bida. Habang sinasabi niyang subukan lamang nito kung may kakayahan itong suwayan ang kanyang utos. Nakaramdam naman ng takot si Yao matapos makita ang aura ng ating bida. Nasabi din niya sa kanyang pag-iisip habang tumutulo ang pawis sa mukha niya na kung paano ang aura ng ating bida ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Dagdag pa niya na natatakot ba siya sa ating bida kaya siya nakaramdam ng ganito.
Matapos noon ay makikita ang pagtahimik ng paligid, at makikita din na si Yao ay umiwas na lamang ng tingin sa ating bida at hindi na nakipagtalo pa matapos maramdaman ang lakas na mayroon ang ating bida. Matapos ang panandaliang katahimikan, agad din itong binasag ng ating bida sa pamamagitan ng pagsasalita. Sinabi niya na kung gusto nilang maging guardian ang ating bida sa kanilang trial, kailangan nilang sundin ang lahat ng mga ipag-uutos niya, at hindi sila maaaring magreklamo o kumilos ng marahas, lalo na kung makaharap sila ng hindi inaasahang problema. Dagdag pa ng ating bida, kung naiintindihan ba nila ang kanyang mga kondisyon. Agad naman na sumang-ayon ang lahat, kahit naiinis pa si Yao na sundin ang ating bida. Matapos naman na sumang-ayon ang lahat sa kondisyon ng ating bida, siya ay nagsalita muli at sinabi niya na sa ngayon, bumalik muna sila sa palitan ng damit at magpalit muna sila ng kasuotan na inihanda niya para sa kanila. Magkikita ulit sila sa lugar na iyon matapos ang kalahating oras, at kung sino man ang mahuli sa pinag-usapang oras ay mababawasan ng 2 puntos. Galit naman muli na nagsalita si Yao at sinabi sa ating bida na bakit kailangan ang ating bida ang magdesisyon sa kanilang dapat na isuot, at kung iyon ba ay may kinalaman din sa kanilang gagawing misyon. Ngunit seryoso lamang na tiningnan niya si Yao, at hindi naman niya sinagot ang tanong nito. Bagkus, nagsalita lamang ang ating bida at sinabi niya sa lahat na mula ngayon, kapag magsasalita sila, kinakailangan nilang sumigaw ng report at magsasalita lamang sila kung binigyan niya sila ng permiso na magsalita. At kung sisirain nila ang rules na iyon, mababawasan sila ng 1 puntos. Dagdag pa ng ating bida, para sagutin ang tanong ni Yao, ginawa niya ito upang sa pagbaba nila ng bundok ay maiwasan nila na makakuha ng atensyon mula sa mga tao doon. Sa sinabi naman ng ating bida, bahagyang napahiya si Yao habang sinasabi kung ginagawa lamang ba ito na dahilan ng ating bida, at para sa sinabi naman nito, sino naman ang may pakialam sa bagay na iyon. Nagsalita naman si Zion at tinanong nito ang ating bida na kung ang 2 kasuotan lamang ba na sinabi ng ating bida ang kanilang susuotan. Matapos magsalita ni Zion, galit na sumagot ang ating bida at pasigaw niyang sinabi kay Zion na kung hindi ba ito nakikinig sa kanya, na sinabi niya na kada magsasalita sila, kailangan nilang sumigaw ng report kung sila ay magsasalita, at magsasalita lamang sila kung binigyan niya sila ng permiso. Dagdag pa ng ating bida na babawasan siya ng 1 puntos, at sa susunod na magsasalita ulit ito nang wala ang kanyang permiso, babawasan na ito ng 2 puntos. Matapos magalit ang ating bida, makikita naman si Zion na namula sa kilig, habang sinasabi pa sa kanyang pag-iisip na kung ganito ba ang pakiramdam ng mapag-alitan, dahil sa buong buhay niya, hindi pa siya napagsasabihan ng kahit sino, maging ang kanyang ama ay hindi ito ginawa sa kanya. At mukhang espesyal na talaga ang ating bida para sa kanya. Napatigil naman si Zion ng galit na nagsalita si Yao at sinabi nito sa ating bida na paano niyang nagagawang sigawan si Zion, at ngayon talagang ginalit na niya siya. Dagdag pa niya na paano nang ahas ang ating bida na pagsalitaan ang kanyang junior sister. Mabilis naman siyang pinakalma ni Zion habang sinasabi pa niya na hayaan na lamang niya ito dahil sa kasalanan din naman niya ito at hindi niya nasunod ang sinabi ng kanilang guardian. Sa sinabi ni Zion, mabilis namang kumalma si Yao. Matapos mapakalma ni Zion si Yao, agad naman siyang sumigaw ng report, at agad din itong pinahintulutan ng ating bida na magsalita. Makikita naman si Yao na naiinis sa ating bida. Matapos bigyan ng permiso ni Jiang si Zion, agad itong nagsalita at tinanong ang ating bida kung ang cloth at linen lamang ba ang kanilang susuotan, dahil wala din siyang ibang kasuotan at ayaw din naman niyang manghiram ng gamit ng iba. Sumagot naman ang ating bida at sinabi niya na ang pakikisama ng sarili sa iba at pakikiugnayan sa ibang tao ang kanilang pangunahing layunin. At para sa mga taga roon, ang kanilang makakayang masuot ay cloth at linen.
Ang pagsuot ng mag-agarang kasuotan ay makakakuha lamang sa kanila ng sobrang atensyon na maaaring makakaapekto sa trial na kanilang gagawin. Matapos ipaliwanag ng ating bida ang dahilan kung bakit kinakailangan nilang magpalit ng kasuotan na naaayon sa pangkaraniwang suot ng mga taga roon, mabilis na sumigaw ng report ang tatlo. Agad din silang binigyan ng ating bida ng permiso na magsalita. Agad din naman silang nagsalita ng sabay-sabay at sinabi ng isa na kung gusto ba ng ating bida na pasuotan sila ng straw hat. Habang ang isa naman ay sinabi sa ating bida kung kailangan din ba nilang magsuot ng straw sandals. At ang isa naman ay tinanong kung may iba't ibang uri ng mga sackcloth. Nagsalita naman si Jiang at sinabi niya na sa susunod ay dapat isa-isa lang silang magsalita. Kasabay nito, ipinaliwanag ng ating bida na ito ay ang mga karaniwang estilo lamang at ang sapatos at sombrero nila ay siya mismo ang naghanda, kaya maaari na silang pumunta upang magpalit ng suot. Mabilis naman na sumunod ang lahat sa sinabi ng ating bida. Habang papalayo ang lima, nasabi naman ng ating bida na ang ginagawa niya ngayon ay masyadong nakakapagod. Makaraan ang ilang sandali, makikita ang ating bida na nagchatsa habang nakaupo at nasabi niya na bagamat mahirap para sa kanya ito, mas makakabuti kung hindi makakakuha ng maraming atensyon ang kanilang grupo sa paglabas. Maiiwasan ito kung maisusuot nila ng tama ang kanyang inihandang kasuotan para sa kanila. Matapos ang ilang sandali, makikita naman ang pagdating ng lima. Kasabay noon, masaya nilang binati ang ating bida at sinabi na tapos na silang isuot ang inihandang kasuotan para sa kanila. Makikita nga na mas lalong bumagay sa kanila ang kanilang suot na lalong nagpatingkad sa kanilang kagandahan. Nang makita ng ating bida ang lima, napabuga siya ng iniinom at nasabi niya sa kanyang isip na sa kabila ng kanyang layuning itago ang kanilang kagandahan, mas lalo pa itong namukod tangi sa mga ibinigay niyang kasuotan. Naitanong pa niya sa sarili kung paano niya maitago ang kanilang kaakit-akit na anyo. Tumayo ang ating bida at masigla niyang sinabi na perpekto ang kanilang pagdating dahil nasa tamang oras sila. Kasabay noon, itinuro niya ang mga sapatos, sombrero, at panakip sa mukha na susuotan nila. Tuldok, habang inihahanda ito, ipinaliwanag niyang kunin na nila at isuot ang mga ito. Nagsalita si Yao, na may halong galit, at sinabi sa ating bida na hindi na niya matatanggap na siya pa ang maging guardian nila sa susunod, kahit pa mapag-alitan siya ng kanilang master. Sa kabila ng sinabi ni Yao, hindi ito pinansin ng ating bida at sa halip, ipinaliwanag lamang niya kung bakit niya sila binigyan ng ganoong kasuotan, upang maprotektahan sila sa init ng araw. Habang kinukuha naman ni Zion ang sombrero, sapatos, at panakip sa mukha, nagpasalamat ito sa ating bida at agad na sinuot ang mga ito. Nang maisuot ni Zion ang kasuotan, biglang lumabas ang kanyang aura, kasabay ng pagdagdag ng kanyang lakas. Agad itong ikinagulat ni Zion habang iniisip kung nag-i-imagine lamang ba siya sa nadamang pagbabago. Nang makita ng ating bida na gumana na ang kanyang inilagay na array para maitago ang presensya at kagandahan ni Zion, napangiti siya. Nasabi pa niyang matagumpay ang kanyang plano para hindi na makakuha ng labis na atensyon ang mga ito. Biglang naman na sumigaw ang tatlong triplets ng report kaya't agad din na binigyan sila ng ating bida ng pahintulot na magsalita. Isa-isa silang nagsalita, at ang unang triplet ay nagtanong kung para saan ang tela na iyon. Sumagot ang ating bida at sinabi niya na ang veil na iyon ay para protektahan ang kanilang mukha sa init at sikat ng araw. Inamoy naman ito ng isa ang tela at tinanong kung paano ito isinusuot. Napaisip naman ang ating bida na ang kanyang junior sister ay tila namuhay ng naiiba sa ordinaryong tao, na kahit paggamit ng veil ay hindi nito alam. Sumagot ang ating bida at sinabi niyang isuot na lang ito at madarama na nila ang pakinabang nito. Sumunod naman agad ang kanyang junior sister at nang maisuot ito, sinabi niyang sakto ito sa kanya at ang bango ay nakakaakit-akit.
Agad na sumunod ang kanyang mga kapatid sa kanya. Nang maisuot na nila ito, namangha sila sa bango ng tela. Nabanggit pa ng isa na ang bango ng tela ay kakaiba. Sinabi naman ni Zion na tama ang sinabi ng ating bida na maganda itong isuot at mabango. Habang inamoy pa niya ito, sumigaw si Zion ng report upang humingi ng pahintulot na magsalita, at agad namang pinayagan siya ng ating bida. Nagsalita si Zion at tinanong si Jiang kung anong klase ng pabango ang inilagay sa tela. Ipinakita ni Jiang ang isang bote at ipinaliwanag na ito ay kanyang personal na concentration na ginawa mula sa 100 uri ng nectar flower. Sinabi niyang ang aroma nito ay nakakatulong magpakalma at magbigay ng preskong isipan. Habang naglalaway naman ang tatlo, may excitement sa kanilang mga mukha habang tinanong nila kung maaari bang makita ang hitsura nito. Isa sa kanila ang nagtanong kung ginawa lamang ba ito gamit ang sariling kakayahan ng ating bida, at ang isa pa ay nagtanong kung maaari ba itong tikman. Bahagyang nagsalita ang ating bida upang patahimikin ang tatlo, at sa kanyang ginawa, agad namang napatigil ang mga ito. Ipinaliwanag ng ating bida na pinangalanan niya itong 100 honey flower. Dagdag pa niya na nakakatulong ito upang mapalakas ang dugo at chi ng taong gagamit nito, at napapanatili nito ang ganda ng kanilang mukha. Sinabi rin niya na ang isa sa kanila ay makakakuha ng isang bote nito kung mangguna sila sa kanilang trial. Mabilis namang sumang-ayon ang tatlo sa alok ng ating bida. Ipinagpatuloy naman ng ating bida ang pagsasalita at sinabi niyang pupunta na sila sa administration hall upang magrehistro para sa kanilang trial, kaya magsisimula na sila. Lumipat ang eksena kung saan makikita ang ating bida kasama ang kanyang mga kasama habang naglalakad patungo sa administration hall. Napahinto siya nang marinig ang isang boses na tumawag ng kanyang pangalan. Nang makita ito ni Jiang, agad siyang nagbigay galang at binati si Senior Brother Chin. Nagtanong ang lalaki kung naroon muli ang ating bida para sa trial. Kinumpirma ito ng ating bida at ipinaliwanag na naroon siya upang maging guardian ng kanyang mga junior. Ipinakilala rin niya ang lalaki bilang si Chin Muyuan, na mapagkakatiwalaan sa trabaho ng pagbibigay ng mga trial at pagpapanatili ng patas na laban para sa lahat ng kukuha nito. Matapos ipakilala ni Jiang si Muyuan, agad namang nagbigay galang ang 5 sa kanya, na ikinagulat ni Chin Muyuan. Nasabi niya sa kanyang isip na hindi niya naramdaman ang presensya ng mga babaeng nakatayo sa likuran ng ating bida. Nagpakilala si Chin Muyuan at sinabi niyang siya ay mula sa Myriad Hall at binabati ang kanyang mga junior. Sumagot ang ating bida at sinabing bilang guardian ng kanyang mga juniors, hihingi siya ng tulong para sa kanilang trial. Agad namang pumayag si Muyuan sa sinabi ng ating bida at sinabing magsisimula na sila at sundan lamang siya. Makaraan ang ilang sandali, inabot ni Muyuan ang isang scroll sa ating bida habang ipinaliliwanag na nagkaroon ng sunod-sunod na insidente sa Longshan Town sa Jifu Village kung saan nawawala ang ilang bata. Dahil dito, nagkaroon ng takot ang mga tao roon. Sinabi ni Muyuan na bilang kanilang trial, pupunta sila roon upang mangalap ng impormasyon. Nakasaad na rin sa scroll ang mga kinakailangang gawin ng 5. Matapos ipaliwanag ni Muyuan ang trial ng 5, agad na nagbigay galang ang ating bida at nagpaalam para sa kanilang pag-alis. Sinabi rin ng ating bida na siya na ang bahala sa kanila.